Dahil sa mga suliranin sa buhay na walang solusyon, nais nilang wakasan ang lahat ng sama-sama. Nakatanggap ng abiso ang babaeng nakapulang Amerikana at nagmadaling pumunta sa lugar. Pagdating, hinila niya agad ang tubo sa tambutso, binuksan ang pinto, at pinalabas ang nakalalasong gas. Walang pag-aalinlangan, sumakay siya at dinala sila sa isang nakakikilabot na karanasan. Patuloy ang takbo ng kotse hanggang maubos ang gasolina, pero hindi pa rin ito tumigil. Patuloy na humahagibis ang kotse sa highway. Ang mga tao sa loob ay natakot at nagpanik, humihingi ng tulong. Ilan sa kanila ay unti-unting nagkamalay. Ang pagtayo sa pagitan ng buhay at kamatayan ay nagpasidhi ng kanilang pagnanais na mabuhay. Sumigaw sila't nagmakaawa na ihinto ang kotse, pero mas binilisan pa niya. Biglang ipinihit niya ang kotse ng 180 degrees. Tumigil ang kotse sa dulo ng sirang tulay, nakasabit sa hangin, nagdulot ng takot sa mga sakay. Unti-unting bumaba ang negatibong enerhiya ng mga tao sa kotse. Sa sandaling iyon, tahimik siyang lumayo sa eksena. Trabaho ni Curion ang pigilan ang mga taong may matinding pag-isip. Si Curion ay isang sugo mula sa impyerno. Siya at si Ryunggu ay gumagamit ng app para suriin ang negatibong index ng tao. Mas mataas ang index, mas malaki ang tsansang kusang iwan nila ang buhay. Ang crisis team ni Curion ang opisina ng mga sugo ng impyerno. Ang trabaho nila ay iligtas ang buhay ng mga taong ito. Samantala, si Park Jong-gil ang kapitan ng Human Affairs team. Tinitignan niya ang sugatan na lalaki ng may malamig at matigas na tingin. Nakita ng lalaki ang gwapong mukha, biglang nagalit at sinugod siya. Madali lang napabagsak ni Jong-gil ang lalaki. Lumabas na kaluluwa na pala siya. Dumating si Jong-gil para kunin siya. Kasabay nito, si Choi Jeon-won ay nasa tulay, balak magpakamatay. Bigla, nakasalubong niya ang isang pulubi na malapit ng magpakamatay. Nagulat siya at hindi na niya gustong ituloy ang kanyang balak kaya tumakbo palayo. Pero sa huling sandali, bumalik siya para pigilan ang lalaki. Biglang may tumunog at itinaboy ni Curion silang dalawa palayo. Galit na gustong makipagtalo si Jeon-won pero habang nag-aaway sila, tumalon ang lalaki. Sinubukan ni Jeon-won pigilan siya pero hindi inaasahan, nahulog din siya kasama nito. Nang magising, buhay pa siya pero nagulat si Jeon-won nang makitang naging transparent ang kamay niya. Paglingon, nakita ni Jeon-won ang sarili niyang nakahiga sa kama ng ospital. Sa salaming bintana, nakita niya si Curion na nakatayo sa labas ng pinto, nakatingin sa kanya. Patuloy na sinigawan ni Jeon-won si Curion pero pumitik lang ito at hindi na siya makapagsalita. Nang ipakita ni Jeon-won na hindi na siya mag-ingay, pinabayaan na siya ni Curion. Itinaas niya ang e-card niya, nakasulat doon na siya'y mensahero ng impyerno at pinuno ng Soul Management Team. Sabi ni Curion, di pa siya patay pero 3 taon pa bago siya magising. Para maitama ang pagkakamali, ilalagay niya si Jeon-won sa ibang katawan. Dinala niya ito sa Jumado Corp. Ang pinakaabalang kumpanya sa kabilang buhay para ayusin ng mga boss ang kanyang kinabukasan. Pumasok silang dalawa sa isang mahiwagang kuweba. Sa dulo ng kuweba, binuksan ni Curion ang pinto at isang bagong mundo ang lumitaw sa harap nila. Inakay niya ito para makilala ang emperador ng Jade. Nag-usisa si Jeon-won kung ano ang hitsura ng emperador. Bigla, may babaeng lumapit at nag-alok sa kanya ng karton ng gatas. Tinanggap ito ni Jeon-won at agad nagtanong tungkol sa hitsura ng emperador ng Jade. Bigla-bigla, pagkatapos noon, humarap ang babae at naging Jade Emperor ng Jumado. Binigyan niya ito ng pagpipilian. Una, mananatili siyang komatose at magigising pagkalipas ng 3 taon. Pangalawa, pwede siyang magtrabaho ng 6 na buwan bago magising. Pero nagulat siya sa sagot ni Jeon-won, akala kasi nito panaginip lang. Kaya napilitan ang Jade Emperor na gumamit ng mahika para pumasok ang kaluluwa niya. Nakita ni Jeon-won ang nanay niya, nalulungkot sa tabi niya habang di siya makagalaw. Nang matakot, pumayag na si Jeon-won maging mensahero sa kabilang buhay. Ang Jumado Corporation ay may iba't ibang departamento. Ang Soul Escort Team ay pinamumunuan ni Jong-gil. Dito nagtitipon ang mga pinakamahusay na talento sa Jumado. Akala ni Jeon-won mapupunta siya sa departamentong bagay sa kanyang gwapo, pero sa huli, napunta siya sa departamentong nagliligtas sa mga gustong umalis sa mundong ito, isang departamentong napakakaunti ang miyembro. Sa unang araw niya, nakita ni Jeon-won ang kakayahan ni Curion. Isang delivery man habang umiiwas sa pedestrian ay nabangga. Mabilis na papunta ang motorsiklo sa isang babae. Bigla, pumitik si Curion at lahat ay nanigas. Tumayo siya sa harap ng babae at kumaway, binago ang direksyon ng motor. Ang babaeng naligtas ay may kakaibang katangian. Mataas ang kanyang pagnanais na lisanin ang mundong ito. May comics tungkol sa karahasan sa paaralan na nagpaalala sa kanya. Ang nilalaman ng comics ay may kaugnayan sa kanyang nakaraan.
Naisip ni Kuryeon na para mailigtas ang babae, kailangan ayusin ang nakaraan niya. Binuksan ni Kuryeon ang alaala ng babae gamit ang susi ng memorya. Pagkatapos, sila ni Jeon Wong ay pumunta sa isang silid-aralan. Umiiyak ang babae habang binubura ang pangalan niya sa pisara. Dahil sa matinding emosyon ng babae, biglang nagkabiyak-biyak ang espasyo. Mabilis na tumakbo sina Kuryeon at Jeon Wong sa ibang espasyo. Nakarating sila sa bahay ng babae. Paulit-ulit niyang inuuntog ang ulo sa pader. Bigla nagbago ang espasyo. Hinanap nila ang daan sa susunod na espasyo pero hindi ito matatag kahit saan. Sa wakas, nakita nila ang ngiti ng babae nang nasa bilis oras na tren na sila. Ngunit nang pumasok ang tren sa lagusan, kumikislap ang mga ilaw at muling nagbago ang espasyo. Mabilis silang lumipat sa susunod na lokasyon. Nalaman nila na si Yeongjin, ang batang babae, ay kaklase ng artist na si Hwang Jae. Nang malungkot si Hwang Jae, narinig niya ang masayang usapan ni Yeongjin at kaibigan. Si Hwang Jae, mapagmataas sa paaralan, ay hinila si Yeongjin sa eskinita para bugbugin. Gumawa pa sila ng laro para sa kanya. Kinuha ni Hwang Jae ang nahulog na panulat at patuloy itong pinindot. Kinabukasan, puno ng basura at insulto ang locker ni Yeongjin nang buksan niya ito. Sa mga sumunod na araw, napipilitang ngumiti si Yeongjin tuwing pipindutin ni Hwang Jae ang panulat. Ngumiti siya na parang iyak na pero hindi pa rin sila tumigil. Binuhusan pa nila ng isang supot ng gatas si Yeongjin. Nang marinig ni Jeongmin na binubuli si Yeongjin, dinala niya ito sa itaas na palapag. Sinabi ni Jeongmin na iulat ito sa homeroom teacher pero natakot si Yeongjin at tumanggi. Hindi nagtagal, dumating si Hwang Jae sa lugar. Hinawakan niya ang leeg ni Jeongmin para takutin si Yeongjin. Kung magsumbong siya, si Jeongmin naman ang susunod na bubulihin. Alam na alam ni Yeongjin kung ano ang pakiramdam na yon. Gusto niyang magmakaawa kay Hwang Jae, kaya lumuhod siya at humingi ng tawad. Hawak niya ang panulat at tumawa ng hindi namamalayan. Nakita iyon ni Hwang Jae, nasiyahan siya at umalis. Maya-maya, sa isang eskinita, binugbog siya ni Hwang Jae at ng babaeng nagbuhos ng gatas sa kanya. Nakatayo lang sina Jeon Wong at Kuryeon sa alaala ni Yeongjin, hindi nila mapigilang mangyari ito. Kung makikialam sila, mabubuko sila ng mga tao sa alaala at mabibihag sa mundong iyon. Nakita ni Jeon Wong na binubuli si Yeongjin at di na niya napigilan ang sarili. Lumapit siya para ipagtanggol si Yeongjin. Gaya ng inaasahan, nabasag ang salamin at ang likuran nito ay nagkabiyak-biyak. Pagkakita nito, mabilis na hinila ni Kuryeon si Jeon Wong at tumakbo. Kailangan nilang hanapin ang labasan bago bumagsak ang buong espasyo ng alaala. Isa-isa, ang mga tagpong nasa likod nila ay nagbago at nadurog. Matapos ang ilang eksena, natagpuan din nila ang pinto ng bilis ng kidlat na tren. Si Yeongjin, dating biktima ng pang-aapi, ay naging manunulat ng palabas sa TV. Determinado siyang maging masaya, pero isang tao ang nagtulak sa kanya sa krisis. Ang taong kinakapanayam niya noon ay si Hwang Jae, dating nambubuli, pero ngayon ay isang manunulat ng comics na tumatalakay sa mga kwentong laban sa bullying. Nag-publish pa siya ng serye tungkol sa karahasan sa paaralan. Nakalimot na ang bully sa mga ginawa, pero tandang-tanda pa ng biktima ang pinagdaanan. Pagkatapos ng interview, tinawagan ni Yeongjin ang producer para ipakansel ang palabas. Sinabi pa niya na siya'y minaltrato ni Hwang Jae noon. Hindi pumayag ang producer at pinagalitan pa siya. Bigla na lang, nakatayo na pala si Hwang Jae sa likod niya. Patuloy niyang ininsulto si Yeongjin at paulit-ulit na pinindot ang ballpen para asarin siya. Hindi na nakatiis si Yeongjin kaya umakyat siya sa bubong. Umabot na sa 72% ang kanyang negativity index. Tumayo siya sa gilid ng bubong, yumuko, balak nang tumalon. Gusto niyang wakasan ang lahat ng kalungkutan sa ganitong paraan. Habang lumundag si Yeongjin, biglang sumagi sa isip niya ang magagandang alaala. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang naiisip ng tao ay ang tunay at pinakamagandang bagay. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata at sinabing ayaw niyang mamatay, ang eksaktong linya na hinihintay ni Kuryeon. Nag-teleport siya para tumayo sa ilalim ni Yeongjin. Nang sandaling iyon, naramdaman na ni Yeongjin ang takot ng pagtalon mula sa gusali. Tiningnan niya si Kuryeon ng may pag-aalinlangan. Sinisi ni Kuryeon ang sarili na hindi sana siya nagsuot ng takong para magligtas. Tinanong niya si Yeongjin kung ano ang naramdaman niya habang bumabagsak. Nanatiling tahimik si Yeongjin at ibinaba ang kanyang ulo. Taos-pusong nagpayo si Kuryeon pero ang data ay nagpakitang hindi pa siya ligtas. Mabuti na lang may nahanap si Jeon Wong na artista na gusto niya. Matagumpay niyang napatawa si Yeongjin. Bumaba ng 20% ang kanyang negativity index. Sa huli, bumalik siya sa normal at hindi na nag-alala. Pagkatapos noon, hinanap ni Kuryeon si Hwang Jae. Hinila niya ito sa buhok at sinakal ng isang kamay. Pinilit ni Kuryeon na maramdaman niya ang sakit ni Yeongjin.
Pagkasabi nito, ibinagsak niya ang buli sa lupa. Itinapon si Huang Jie sa eksena ng pambubuli kay Yang Jin. Doon, naranasan niya ang sakit na dinanas ni Yang Jin. Napagtanto ni Huang Jie ang kanyang mga pagkakamali. Nagmakaawa siya kay Kuryon, ngunit hindi pa tapos ang parusa. Inulat ng broadcast na si Huang Jie ay nambubuli sa paaralan. Matindi siyang kinondena ng maraming hindi kilala. Dalawa pa'y nagtatawanan sa cafeteria pero tinuruan din ni Kuryon. Nilabag ni Kuryon ang tuntunin sa pagtigil ng oras at balanse. Nagpa siya ang Jade Emperor na parusahan si Kuryon. Ipinagbawal niya ang paggamit ng mahika sa loob ng 1 buwan. Sa panahong ito, bawal na bawal siyang gumamit ng anumang mahikang kapangyarihan. Kung susuway siya, masasaktan siya ng sarili niyang mahika. Nang marinig ito, nagulat at natahimik si John Wong. Nagmadali siyang pumunta sa coffee shop para bumili ng inumin para kay Kuryon. Di inaasahan, nakakita siya ng espiritong dumadaan sa pader. Tinakpan niya ang mukha at nagkunwaring di nakita pero sinundan pa rin siya nito. Dinala ni Kuryon si Eunjin sa ospital pero wala silang nakitang bakas. Lumabas sila para maghanap at nakatagpo si Jonggil. Dahil wala ng kapangyarihan si Kuryon, napilitan siyang patakbuhin ang kanyang grupo. Pero kahit gaano sila tumakbo, di sila makatakas kay Jonggil. Sa huli, pumasok sila sa ospital pero sinadya ni Kuryon na gumamit ng mahika. Nang makita ni Jonggil si Eunjin, isinugal ni Ryunggu ang lahat para pigilan siya. Dahil doon, kailangan niyang harapin si Jonggil. 100 taon na ang nakalipas, sumali si Jonggil sa Jumadyong dahil sa kanyang pambihirang talento. Noon, siya'y napakasunurin. Walang nag-akalang maghihimagsik siya, pero di siya natumbasan ni Ryunggu. Sa kritikal na sandali, dumating si Kuryon para tulungan si Ryunggu. Pero malaki ang agwat ng lakas ng dalawang panig. Hindi bibigyan ni Jonggil ng pagkakataon ang mapanganib na grupo. Nagsalita si Kuryon, humihingi ng kalahating araw pa sa mundo ng tao. Pero pumayag lang si Jonggil na bigyan siya ng 2 oras. Tinanggap niya ito ng may pag-aalinlangan. Nabuo ang kasunduan at walang may karapatang sirain ito. Ibig sabihin, anumang hilingin ni Jonggil, kailangang sundin ni Kuryon. Hindi maintindihan ni Ryunggu kung bakit niya kailangang gawin yon. Kahit nahaharap sa panganib na mabuwag ang organisasyon, mas inuna pa rin ni Kuryon ang buhay ni Eunjin dahil ang sandaling pinilit siyang mamatay ay 100 taon na ang nakalipas. Ngunit patuloy itong nagpapasakit sa kanya sa tuwing naalala niya ito. Biglang nag-notify ang cellphone ni John Wong. Umabot na sa sukdulan ang galit ni Eunjin. Nang mga sandaling iyon, naglalakad si Eunjin paakyat ng hagdan. Puno ang isip ng eksena ng ama niyang masakit na sinisigawan at itinaboy siya, ang biglaang pagkamatay ng pamilya ng kanyang tiyuhin, at sa huli, ang sarili niyang pagkamatay habang sinusubukang iligtas si Wu Jin. Ang mga masakit na pangyayaring ito ay naging hindi malilimutang alaala sa kanyang maikling buhay. Sa kasalukuyan, nakatayo si Wu Jin sa isang matayog na lugar. Isang hakbang na lang pababa at malaya na siya sa tadhana, ngunit dumating si Kuryon sa tamang oras. Nang tumalon siya, ginamit ni Kuryon ang kapangyarihan para hilahin siya pabalik. Handa si Kuryon na harapin ang banta ng kamatayan. Ginamit niya lahat ng lakas para makita sina Eunjin at Wu Jin sa huling pagkakataon. Ang trauma ng nakaraan ay maaaring tumagal, ngunit isang sandali ng saya ay makakapagligtas ng buhay. Ito ang pinakamagandang kaayusan. Pinayagan sila ng tadhana na muling magkita. Nang ipakita sa telepono na ligtas na si Wu Jin, bumagsak si Kuryon. Pagkatapos, namuhay si Wu Jin ng masaya at malusog, di malilimutan ang babaeng nagmahal ng lubos sa kanya. Tinanong ni John Wong si Kuryon kung anong paniniwala ang nagpapatuloy sa kanila sa trabahong ito. Isang grupo ng hacker ang nangahas guluhin ang buong network system ng Underworld. Napilitang irehistro ng Jumadyong staff ang negatibong index sa Danger Team API, numero at address lang. Wala nang nagawa si Kuryon kundi isama ang 2 nagkukunwaring intern. Pumunta sila sa kumpanya sa address na nakasaad para mag-apply ng trabaho. Ang tagapanayam ay isang lalaking may edad, pinuno ng Chemo Company. Tinitigan niya si Kuryon at tinanong pa ang taas at timbang niya. Sinabi rin niya na may pamantayan sa hitsura ang kumpanya para sa mga empleyado. Sa loob-looban, minamata ni Kuryon ang lalaki, pero kailangan niyang tiisin para mahanap ang taong negatibo. Ipinakita ng API sa cellphone na gusto ng tao umalis sa Abril. Sinabi ni Kuryon kay Ryunggu na tingnan ang opisina ng pinuno para sa impormasyon tungkol sa tao. Sa obserbasyon, natukoy nila na ang taong magpapakamatay ay isa sa 4, Huang Song, Kim Sang-sai, Shin Tena, o Lee Sang-hee. Si Lee Sang-hee ay isang working housewife. Madalas siyang mahuli dahil sa pag-aalaga ng anak, kaya laging pinapaalalahanan ng team leader. Nakita ni Kuryon na sumagot siya sa tawag at nagmadaling umalis, kaya sinundan niya. Di masundo ng asawa ang anak dahil sa eskwela at kailangan niyang umalis sa meeting.
Nakaramdam si Lee Sang-hee ng labis na pagkabalisa at kawalan ng magawa. Nag-alok si Kuryeon na alagaan ang anak para makadalo siya sa meeting. Samantala, binabantayan ni Jeon-won si Hwang Seung. Habang bumibili ng kape, pinagsismisan siya ng mga tao tungkol sa kanyang katawan. Ang mga hindi magandang komento ay nagpahirap sa iba. Napansin ni Jeon-won na tumataas ang negatibong index niya, baka may balak magpakamatay. Sa kainan, kumuha ang team leader ng pagkain sa plato niya nang walang hugas kamay. Sinabi niyang mataba si Hwang Seung at di dapat kumain ng marami habang dinidilaan ang daliri. Binigyang diin din niya na dapat niyang pagtuunan ang kanyang hitsura. Kinutya siya ng team leader, sinabing walang lalaking magkakagusto sa katabaan niya. Nanatiling tahimik si Hwang Seung at hindi nagsalita. Matapos kausapin si Kim Sang-sik, naramdaman ni Ryun-go na may plano siya kahit mahirap ang buhay. Hindi ito katulad ng ugali ng taong kusang loob na aalis sa mundo. Kasama ni Kuryeon ang anak na babae ni Lee Sang-hee. Naramdaman ni Kuryeon na isa siyang inang puno ng positibong enerhiya. Mahal niya ang kanyang anak at masigasig siya sa trabaho. Hindi rin ito katulad ng ugali ng taong kusang loob na aalis sa mundo. Sa kumpanya, hinahangaan si Lee Sang-hee ng lahat, kaya wala siyang dahilan para gumawa ng negatibo. Tanging si Hwang Seung ang pinagtatawanan dahil sa katawan niya saan man siya pumunta. Naramdaman ni Jeon-won na siya ang malamang na kusang loob na aalis sa mundo. Kaya nakatuon ang buong pansin ng koponan ni Kuryeon kay Hwang Seung. Araw-araw, may dahilan ng pinuno para apihin siya. Sa mga oras na yon, yumuyuko lang si Hwang Seung tulad ng batang nagkamali. Habang kumakain, pinagmasdan ni Kuryeon ang mga reaksyon niya. Naramdaman nila na si Shin Tae-na, hindi si Hwang Seung, ang gustong umalis sa mundo. Kahit sinabi niyang masarap ang baka, pinutol ni Shin Tae-na ito sa maliliit na piraso. Kumain ng kaunti, ibinaba ang kubyertos, at pumunta sa banyo para isuka ang karne. Hindi alam ni Kuryeon kung bakit ganoon ang pakikitungo ni Shin Tae-na sa sarili. Sa cafe, pinagsitsismisan si Shin Tae-na ng mga tao sa paligid. Labis siyang nagalit sa mga masakit na salitang narinig. Nakita ni Ryun-go na patuloy na tumataas ang index niya sa api. Naramdaman ni Kuryeon na may nangyari kay Shin Tae-na. Siguro ngayong kainan, hinimok ng pinuno si Shin Tae-na na kumain. Sabi niya, mukhang walang buhay ang babaeng kasing payat niya. Pagkasabi nun, sinabi niyang masyadong mataba na si Hwang Seung at dapat kumain ng mas kaunti. Tapos, tumingin ang team leader kay Kuryeon at nakakatakot na sinabi na tama lang ang katawan niya. Doon, di na napigilan ni Jeon-won at isinubo ang pagkain sa bibig ng team leader. Nakatingin ang lahat ng katrabaho kay Shin Tae-na. Sinabi nilang pumayat siya kamakailan at dapat kumain ng higit pa. Pagkarinig nun, nagsimula siyang maghalusinate. Naisip ni Shin Tae-na na pinagtatawanan siya, kaya tumakbo siya palabas. Hinabol siya ni Kuryeon pero wala silang nakitang bakas ni Shin Tae-na. Noon, bumalik sa normal ang Jumidang system pero malapit nang sumuko si Shin Tae-na. Tumakbo siya pauwi at binuksan ang gas valve. Nasira na siya sa punto na gusto niyang wakasan ang lahat. Bigla, dumating din si Jeon-won sa bahay niya. Binuksan niya ang pinto ng kwarto at agad na isinara ang gas valve. Dinala niya si Shin Tae-na na bumagsak sa sahig patungo sa ospital. Naramdaman ni Kuryeon na dapat bigyan si Jeon-won ng pagkakataon na magligtas ng tao sa sarili niyang paraan. Tinanong ni Jeon-won si Shin Tae-na nakahiga sa ospital kung bakit gusto niyang mamatay. Ngunit hindi alam ni Shin Tae-na mismo kung bakit gusto niyang kusang umalis sa mundo. Hindi niya maintindihan bakit gusto niyang maging sobrang payat na kailangan niyang magsuka. Ikinuwento ni Shin Tae-na ang lihim na lagi niyang tinago. Sinabi niyang dating sobrang mataba siya at pinagtatawanan ng mga kaklase. Tinawag nila siyang matabang baboy. Naging tampulan siya ng pangungutya ng kanyang mga kaedad. Kahit kailan, patuloy na umalingaw sa kanyang tainga ang mga nakakahiyang salita. Ang masakit na salita noong estudyante ay maaaring makaapekto sa tao habang buhay. Unti-unti, nalugmok siya sa kawalan ng pag-asa. Ngunit dahil sa katabaan, kahit pagpapakamatay ay naging mahirap. Mula noon, naging determinado siyang magsuka ng pagkain para pumayat. Ngayon, talagang pumayat siya, pero di pa rin niya maiwasan ang chismis ng iba. Inggit ang babae sa payat niyang katawan, habang pinuna siya ng lalaki na balat at buto lang. Gusto ni Shin Tae-na tumaba, pero pag naaalala niya dati, di niya matiis at isinusuka lahat ng kinain. Dahil dito, hindi niya alam paano haharapin ang buhay. Sinabi ni Jeon-won kay Shin Tae-na na ganun din ang nangyari sa kapatid niyang babae. Pagkatapos makipaghiwalay sa boyfriend, di na niya makontrol ang timbang. Una, wala siyang pakialam, pero unti-unti di na rin niya matiis ang puna ng iba. Naging sensitibo ang kapatid na babae ni Jeon-won. Nagkulong siya sa kwarto at tumanggi kumain o uminom. Pareho sila ni Shin Tae-na, pero si Shin Tae-na, bata pa lang, hinuhusgahan na ng tao.
Unti-unti, parang nakulong siya, napalibutan ng kritisismo at pangungutya ng iba. Dahil dito, parang hindi siya makatakas. Kahit naranasan ito ni Joon Wong, tinanong niya si Shin Tae-na kung naisip niya na siya mismo ang dahilan ng kanyang pagdurusa. Pinayuhan niya si Shin Tae-na na huwag magpapayat ng sobra dahil ang katawan ay sarili mo at ang kalusugan ang pinakamahalaga. Ang salitang iyon ang nagpagising kay Shin Tae-na. Unti-unting nawala ang mga taong nagtuturo sa kanya pero hindi alam ni Shin Tae-na paano buksan ang pinto ng selda. Biglang lumitaw ang isang bersyon ng kanyang sarili at itinuro ang kanyang kamay. Ang susi pala sa kalayaan ay nasa kanyang kamay noon pa man. Sa sandaling iyon, bumalik sa normal ang negatibong index ni Shin Tae-na. Tumalikod si Kuryon at umalis. Nag-ayos ang team leader na makipagkita sa kanya sa balkonahe para sa isang bagay na hindi maganda. Hindi na niya matiis ang lalaking ito kaya pumunta siya sa balkonahe. Gusto niyang ibalik sa kanya ang lahat ng galit na pinigil niya. Binugbog siya ng masakit ni Kuryon. Matapos hampasin ang pinuno, nagbigay siya ng babala. Kung manunuya ulit, magtatay siya. Pagkasabi nun, tumalikod siya at umalis. Di naniwala ang pinuno, hinabol si Kuryon para makipagtalo. Kaya't ilang hakbang pa lang, biglang nagtatay ang pinuno. Pagkagaling, tinanong ni Shin Tae-na si Wang Song kung paano siya ngumingiti agad. Sabi ni Wang Song, nasasaktan siya sa puna pero kontento siya sa katawan niya. Noong bata si Wang Song, payat na payat siya. Pagkagaling sa sakit, naisip niya na dapat baliwalain ang sabi ng iba. Kung gusto nating kumain ng isang bagay, kainin na lang natin. Basta't malusog at masaya siya, sapat na yun para sa kanya. Wala siyang pakialam sa pamantayan ng katawan. Pagkatapos, binigyan ni Wang Song si Shin Tae-na ng set ng kubyertos. Nalampasan na ni Shin Tae-na ang kanyang trauma, kaya tinanggap niya ito. Kumain siya ng cake, umiti ng banayad at sinabing masarap ang lasa. Samantala, tiningnan ni Joon Wong ang kanyang sertipiko bilang Reaper. Tinanong niya kung bakit. Ngayon, hinayaan ni Kuryon na siya ang bahala. Sabi ni Kuryon, sa tingin niya perpekto si Joon Wong para dito. Unang beses niyang nakaligtas ng buhay, kaya nakita niyang makabuluhan ng buhay. Masaya niyang kinuha ang e-card at nagpunta para mag-check-in. Sa kabilang dako, di alam ng Jade Emperor na ayos na ang sistema, kaya siya ang pumirma. Kinamumuhian ng Jade Emperor ang mga masasamang hacker. Nang mga oras na yon, may dinala si Jeong-gil na mga dokumentong pipirmahan. Alam mo, kahit ang mga Reaper dito ay maaaring gumawa ng bangungot. Ang Grim Reaper na si Jeong-gil ay nababagabag ng mga bangungot. Napanaginipan niya na ang braso ay pinutol, dugo'y tumakip sa katawan. Pati mukha niya ay nababalot ng dugo. Dahan-dahan siyang naglalakad nang may biglang huminto sa kanya. Nagising si Jeong-gil mula sa bangungot. Nagpanik siya, kaya hinanap agad ang Jade Emperor para magpaliwanag. Gusto niyang malaman kung ano nang nangyari at bakit siya nasaktan. Sabi ng Jade Emperor, di rin niya alam. Sarili lang niya ang nakakaunawa. Gusto malaman ni Jeong-gil ang nangyari sa nakaraang buhay niya. Tiningnan niya ang talaan pero sabi na wala raw yun. Jade Emperor lang makakabukas. Nagtanong si Jeong-gil kung may iba pang nawala ang nakaraang buhay. Sabi ng tauhan, may isa pang tao. Iniisip niya kung ano sila ni Kuryon noon at bakit nasa bangungot niya. Bigla, may bagong dating na bumati sa kanya. Si Haiwon ang pangalan niya. Masayahin at bukas isip siya pero napakatragiko ng kanyang nakaraan. Ang unang inescort niya ay dumaan din sa katulad na karanasan. Sa ibang dako, ipinakilala ng Jade Emperor si Haiwon kay Kuryon. Sinabi niyang makikipagtulungan si Haiwon sa Danger Team para sa rescue at escort mission. Isinama ni Kuryon si Kim Haiwon sa opisina. Natuwa si Joon Wong sa bagong dating pero inaasar siya ng katrabaho na nakalimutan daw niya ang dati. Pag may bagong kakilala, umingiti lang si Joon Wong at hindi nagsasalita. Ngayon, si Bok-hee ang ililigtas ng team at si Jungmoon naman ang escort ni Haiwon. Bago mamatay, gusto ni Jungmoon na makita si Bok-hee sa huling pagkakataon. Nang marinig ito, naisip ni Joon Wong kung anong uri ng relasyon mayroon sila. Namuhay si Bok-hee ng masagana at makabuluhan. Kahit ipinanganak sa panahon ng digmaan sa Japan, namuhay pa rin siya ng mapayapa. Nakita ni Koryon ang matanda na nililinis ang rebulto ng dalaga sa kalye. Sinabi niya kay Koryon na noon, laging hinahanap ni Bok-hee ang kaibigan niyang si Jin-hee. Isang araw, nakakita siya ng larawan sa mga babasahin ng kanyang apo. Ang babaeng nasa larawan ay ang taong matagal nang hinahanap ni Bok-hee. Hindi niya maisip ang hirap na dinanas ni Jin-hee. Tuwing nakikita ni Bok-hee ang rebulto, iniisip niya na si Jin-hee yon. Dahil dito, labis siyang nakakaramdam ng guilt sa kanyang kaibigan. Tinanong niya si Koryon kung buhay pa ang taong iyon. Sinabi ni Koryon na matagal nang pumanaw si Jin-hee. Nang marinig ito, parang nawala ang huling lakas ng loob ni Bok-hee.
Sinabi ni Koryon na noon sa Youth Women's Brigade, may babaeng Jongmon din malapit nang pumanaw si Jongmon at gusto niyang makita si Bokhi para sa isang bagay. Ngunit naisip ni Bokhi na wala siyang karapatang makita ang nagdusa tulad ni Jinhee. Sabi ni Koryon, gusto ni Jongmon makita si Bokhi bago siya mamatay. Sa huli, tumayo si Bokhi sa tabi ng kama ni Jongmon sa ospital. Nang makita ang marka sa braso ni Jongmon, nalungkot siya ng todo. Humingi siya ng tawad kay Jongmon sa pagdala kay Jinhee sa base militar. Labis na pinagsisihan ni Bokhi ang kanyang hindi mapapatawad na kasalanan. Noon, sina Bokhi at Jinhee ay parang magkapatid na babae. Sabay silang lumaki. Isang araw, nagkasakit ng malubha ang ama ni Jinhee. Mahirap ang pamilya niya at di kayang magpagamot. Ang biglaang kasawiang ito ay lalong nagpahirap sa kanila. May nabasa si Bokhi sa dyaryo. Nangangailangan daw ng manggagawa ang pabrika ng Red Army. Sabi ng guro, maganda raw ang kondisyon doon. Kahit ilang taon magtrabaho, malaki ang kikitain ni Jinhee. Kaya't napagpasyahan niyang magtrabaho sa pabrika. Bago umalis, binigyan siya ni Bokhi ng scarf at paalala. Di nila alam, yun na pala ang huling pagkikita nila. Naranasan ni Jinhee ang impyerno ng kahihiyan at kalupitan. Sa huling yugto ng giyera, inutusan siya ng pambansang puwersa. Isinakripisyo niya ang sarili para makatakas ang iba. Pero nang tumakas si Jongmon at umuwi sa bayan, wala na ang tahanan na matagal niyang pinangarap. Namatay ang mga magulang niya dahil sa sakit dulot ng kanyang pagkawala. Dagdag pa, malamig ang pakitungo sa kanya ng mga taga-bayan. Ang mga insulto nila ay parang libong patalim na tumatagos sa puso niya. Mas masakit pa ito kaysa sa pinagdaanan niya sa militar. Sa huli, iniwan niya ang bayan at namuhay mag-isa. Hanggang isang araw, may nakita siyang babae sa Ri na naglantad ng krimen ng mga hapong sundalo. Unti-unti, naunawaan ng publiko ang mga babaeng revolusyonaryo tulad niya. Dumami ang nagsalita para ipagtanggol sila. Naisip niyang magsalita rin dahil biktima sila. Napakasimple lang ng kanilang hiling. Gusto lang nila ng paumanhin at pag-amin ng Japan sa mga pagkakamali noon. Gayunpaman, walang pakialam ang gobyerno ng Japan tungkol dito. Kung mamatay si Jongmon ng ganoon, masisisi niya ang sarili para kay Jinhee. Nang mga oras na yon, nakatayo sina Junwoo at Jinhee sa labas ng silid ospital. Pinayagan ni Koryon na magkita sila ni Jongmon para mawala ang guilt ng matanda at mamuhay ng maayos. Nang makita ni Bokhi si Jinhee, hindi siya makapaniwala na nakikita pa ang yumaong kaibigan. Sabi ni Jinhee, dahil nakita niya si Jonggil na nagligtas sa kanila sa Reaper, gusto rin niyang maging Reaper. Di nakapiling ni Jinhee ang mga kasama, kaya gusto niyang ihatid sila sa huling paglalakbay pagkamatay. Napaiyak si Bokhi at niyakap si Jinhee. Dahil sa matagal na paungulil at guilt, paulit-ulit siyang nagsorry pero di siya sinisi ni Jinhee. Sinabi ni Jinhee na nakadama siya ng ginhawa nang makitang masaya si Bokhi. Tinawag ni Koryon ang lahat na pumunta sa silid ng ospital. Nang makita ni Jongmon si Junwoo, naalala niya ang nagligtas sa kanila sa gubat. Sa nakaraang buhay niya, lubos siyang nagpasalamat sa kanila. Dahil sa mga tulad nilang nananatiling matatag, hindi siya nawalan ng motibasyon at pag-asa. Sa sandaling iyon, pinayuhan siya ni Junwoo na bitawan na ang nakaraan. Ang susunod na henerasyon ang tutulong sa kanya sa pasaning iyon. Sila ang magpapatuloy ng hindi natapos na misyon para makapagpahinga siya ng payapa. Nang makilala ni Jeongmon ang taong lagi niyang kinakonsensya, ang mga peklat ni Jinhee ay nagdulot pa rin ng matinding sakit sa kanya. Nagpapasalamat siya kay Jinhee, ngunit kinamumuhian niya ang sarili dahil wala siyang nagawa at napanood lang niya si Jinhee na mapatay. Pinayuhan siya ni Jinhee na bitawan ang mabigat na nakaraan. Dadalhin niya ito sa lugar na tagsibol buong taon. Si Jeongmon ay nag-isang buhay, ngunit sa huliin bumiti dahil pupunta siya sa lugar na puno ng init ng araw kasama ang mga kaibigan. Naglaro sila ng masaya at lahat ay may maliwanag na ngiti. Ang mga manggagapa sa kabilang buhay ay may isang araw lang ng pahinga sa isang taon, ang anibersaryo ng kanilang kamatayan. Pagkatapos ng trabaho, nag-inom mag-isa si Koryon sa bar dahil bukas ang kanyang araw ng pahinga. Si Jeonwoo, nag-aalala sa kanya, ay tahimik na nagbabantay mula sa malayo. Tinignan niya ang pulang sinulid sa pulso nito at nagtataka kung bakit gusto ni Koryon putulin ang sinulid ng kapalaran. Sinuri ni Jeonwoo ang depression index niya at 100% ang resulta, kaya labis siyang nag-alala. Sabi ni Ryunji, isang araw lang ang bakasyon ng mga Reaper sa isang taon sa anibersaryo ng kanilang kamatayan. Siyempre, sa araw na yon, talagang masama ang kanyang mood. Pinuntahan ni Jeonwoo ang Jade Emperor para itanong kung may kaugnayan si Jonggil sa pagpapakamatay ni Koryon noon. Tinanong ng Jade Emperor si Jeonwoo kung ano si Koryon para sa kanya. Sumagot siya na una, akala niya ay mahirap lapitan pero ngayon nakikita niyang napakahusay. Minsan, gusto pa niyang maging katulad ni Koryon.
Nais ni Jeon Wong gamitin ang lahat ng kanyang lakas para tulungan siya. Nakita ng Jade Emperor ang tunay niyang hangarin, kaya ipinakita ang nakaraan ni Koryon 400 taon na ang nakalipas. Sa nakaraang buhay ni Koryon, siya'y mayamang dalaga, ngunit ayaw manatili sa bahay. Mas gusto niyang mangaso sa gubat tulad ng isang lalaki. Sa kaparehong gubat, may isang binatang nangangaso rin. Siguro nagsimula ang kanilang tadhana sa isang aksidente. Isang araw, kinagat ng ahas ang binata. Mabuti na lang, nailigtas siya ni Koryon at ilang taga-nayon. Bilang ganti, nangaso siya ng maraming hayop at ibinigay sa kanila. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabuo ang kanilang damdamin. Nang nasa edad na si Koryon para ikasal, sinabi ng ama na may nakatakda na. Nang malaman na ikakasal sa estranghero, umalis siya dahil may mahal na siya. Ngunit nang bumukas ang pinto, nagulat si Koryon na si Jeonggil pala ang mapapangasawa. Pareho silang may gusto sa isa't isa. Mahilig si Koryon sa alahas. Habang namimili siya, nilagyan ni Jeonggil ng pulang eyeshadow ang kanyang mga mata. Sinabi niyang bagay ang kulay sa kanya. Dahil dito, sa loob ng 400 taon, patuloy na ginamit ni Koryon ang eyeshadow na nagustuhan ni Jeonggil. Pagkapasa ni Jeonggil sa pagsusulit militar, nagpakasal sila. Tiningnan siya ni Koryon ng puno ng kaligayahan. Bilang mag-asawa, naglakad sila sa mga kalye. Si Jeonggil, na malambing sa asawa, ay personal na pumili ng alahas para sa kanya. Nang panahong iyon, may balitang inaatake ng kaaway ang kanilang bansa. Nagmadali si Jeonggil patungo sa unahan. Pagkaalis niya, inambus ng kaaway ang kanilang ngayon. Matapang na lumaban si Koryon, ngunit dahil nag-iisa, nabihag siya ng kaaway. Pagbalik, agad hinabol ni Jeonggil ang asawa nang malamang kinuha ito. Ngunit noon, si Koryon ay nasa malalayong rehiyon na ng Manzi. Sinabi niya kay Gokjan na umiiyak sa harap niya na tiyak silang makakabalik. Nang gabing iyon, nang makakita si Koryon ng lasong damo sa tabi ng daan, bumulong siya kay Gokjan na malapit na silang makauwi. Samantala, hinabol ni Jeonggil ang kanyang asawa buong gabi, pinapatay ang ilang manzi sa daan. Isang naligtas ni Jeonggil ang nagsabi na libu-libong kababaihan ang dinukot ng mga manzi. Sa kabilang dako, maingat na nilagay ni Koryon ang lasong damo sa pagkain ng mga bantay. Hindi nagtagal, ang buong grupo ng mga bantay ay nalason at namatay. Nang bumagsak sila, agad niyang pinatnubayan ang lahat sa pagtakas. Pagdating ni Jeonggil at nakita ang mga bangkay at kalat na lubid, alam niyang nakatakas sila. Noon, patuloy na pinangunahan ni Koryon ang lahat sa pagtakas, hindi tumigil. Makalipas ang ilang araw ng pagod na paglalakbay, nakarating din sila sa kanilang bayan. Labis silang nagalak sa pag-aakalang sila ay naligtas na. Ngunit nang makarating ang grupo ni Koryon sa pintuan ng lungsod, pinigilan sila ng mga sundalo dahil nabihag sila ng mga manzi. Itinuring silang marumi at pinagbawalan bumalik sa kanilang bansa. Si Koryon at ang iba ay nagtiis ng maraming hirap para makabalik, pero tinanggihan sila ng kanilang bayan. Hindi siya takot mamatay at patuloy na sumulong. Nang itaas ng sundalo ang espada, dumating si Jeonggil at sinabing asawa niya si Koryon at di niya hahayaang masaktan ito. Sa wakas, natagpuan ni Jeonggil si Koryon, ngunit di na sila makababalik sa dating buhay. Lahat ay tumingin sa kanya ng may pag-aalipusta. Sinabi nilang wala siyang hiya. Noong una, tiniis ito ni Koryon pero naniwala ang ina ni Jeonggil sa chismis. Inakala niyang nadumi si Koryon na makasisira sa puri ng pamilya, kaya't gusto niyang humanap ng bagong asawa para kay Jeonggil. Siyempre, matatag na tumanggi si Jeonggil. Isang araw, may narinig siyang nagsabing buntis daw si Koryon sa anak ni Manzi. Agad niyang hinugot ang espada, kaya't nanginig sa takot ang lalaki at lumuhod para magmakaawa. Dumating ang kanyang ina at pinigilan siya, pero kahit umalis na sila, may halong paghamak pa rin ang kanilang mga mukha. Nang makita ito, binunot ni Jeonggil ang kanyang espada para habulin sila, ngunit pinigilan siya ng asawa. Ang chismis sa labas ay labis na nagpalungkot kay Koryon, pero di niya inasahan na bibigyan siya ng kutsilyo ng biyenan. Sinabi ng babae na piliin ang kamatayan para sa karangalan ng pamilya at kinabukasan ni Jeonggil. Isang araw, habang naglalakad, ininsulto si Koryon ng mga taga-bayan at hindi na niya ito matiis. Pinunan niya ang mga lalaking nanatili sa bahay para manlait sa babae imbes na lumaban sa kaaway. Nagalit sila sa kanyang mga salita at binato nila siya dahil sa galit. Sinangga ni Gokjan si Koryon, ngunit nang siya'y namatay sa pagbato, natakot at nagkalat ang mga tao. Sa hindi matiis na panggigipit, gustong magpakamatay si Koryon pero ayaw siyang pakawalan ni Jeonggil. Nalulungkot sa pagdurusa ng mahal niya, inaliw niya ito, sinasabing malapit nang tumigil ang chismis. Pagkatapos, lumaban siya sa mga taong dating pinoprotektahan niya. Sinumang magsalita ng masama tungkol kay Koryon, papatayin niya. Ngunit hindi ito ang gusto ni Koryon. Ang makitang pumatay si Jeonggil para sa kanya ay nagparamdam na siya'y sumpa.
Sa huli, nagpakamatay siya para sa kinabukasan ng asawa at karangalan ng pamilya. Nang umuwi si Junggil na parang nawawalang kaluluwa at nakitang nagpakamatay ang asawa, labis siyang nasaktan. Ngunit hindi na maibabalik ng malungkot na luha ang namatay. Kalaunan, naunawaan ni Joon Wong kung bakit hindi muling nagkatawang tao si Koryon kundi naging manggagapas. Patuloy siyang tumutulong sa mga gustong magpakamatay dahil naiintindihan niya ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ayaw niyang may mawalan ng ugnayan sa mahal sa buhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Tinanong ni Joon Wong sa Jade Emperor kung alam ni Junggil ang lahat ng ito. Sinabi niyang minsan ay tinakpan ni Junggil ang alaala kay Koryon bago muling nagkatawang tao, ngunit naging permanenteng sugat sa puso niya ang pagpapakamatay ni Koryon. Matapos iyon, dinala ni Junggil ang emosyonal na peklat at nagtrabaho sa 000 ng daan-daang taon. Samantala, lumitaw sa telepono ni Koryon ang pangalan ng ayaw niyang makita. Si Gokjan ito matapos ang kanyang muling pagkakatawang tao. Sa buhay na ito, siya ay isang sikat na artista sa Korea na si Yuri. Dahil sa kanyang pagiging lantad, nakasakit siya ng marami at nagkaroon ng anti-fans, pero may ilan na talagang pinupuntirya si Yuri. Kinabukasan, pumunta sina Koryon at Joon Wong sa kumpanya ni Yuri bilang mga bodyguard. Nakatanggap ang kumpanya ni Yuri ng liham na may larawan niya at isang executive sa hotel. Hindi alam ng kumpanya kung paano haharapin ang sitwasyon. Nang araw na yon, nakipagkita lang si Yuri sa kaibigan at nagkataong nakasalubong ang executive. Dahil dito, nakuhanan sila ng paparazzi at naging subject ng maling akusasyon at artikulo. Sa totoo lang, lahat ito ay pinlano ng isang taong gustong sirain siya. Maging ang kanyang matalik na kaibigan ay nagkanulo sa kanya. Kahit walang kasalanan si Yuri, kung kumalat ang chismis, masisira ang kanyang pangalan. Galit na umalis si Yuri sa kumpanya. Sa pagkakataong ito, sinubukan ng isang lalaking artista na gamitin ang mga hindi binibigkas na patakaran sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa nagpasakop si Yuri sa anumang hindi binibigkas na patakaran at dahil dito, nakasakit siya ng marami. Habang naghihintay ng ensayo, nakatagpo si Yuri ng isang girl group sa lounge. Napansin niyang binabaliwala ni Park Sung-yi ang isang kagrupo, kaya pinayuhan niya itong alagaan ang mga kasama. Ngunit binalaan ni Park Sung-yi si Yuri na huwag makialam sa gawain ng ibang tao. Sa backstage, nakatanggap si Yuri ng tawag mula sa kanyang ama. Nagbanta siyang akusahan si Yuri na hindi mabuting anak kung hindi siya bibigyan ng pera. Sa puntong iyon, pagod na si Yuri sa katawan at isip kaya bumagsak siya sa entablado habang nag-ensayo. Agad na tumakbo si Joon Wong sa entablado at binuhat siya palayo. Bilang sikat na artista na napapaligiran ng chismis, hindi siya naglakas loob pumunta sa ospital. Nakaramdam si Yuri ng kawalan ng pag-asa at walang mapagsabihan. Sinabi ni Koryon na lagi siyang mananatili sa tabi ni Yuri at ibabalik ang kanyang reputasyon. Kaya't kailangan ni Yuri na manatiling matatag. Sa oras na yon, may dalawang leader ng koponan na nag-uusap sa opisina ni Junggil. Sa pagkakataong ito, pumunta sila sa kabilang buhay para sa negosyo. Narinig nila ang ulat na si Koryon, leader ng koponan, ay nagpakamatay. Hindi nila maintindihan bakit pinayagan ng Jade Emperor ang ganitong tao na magligtas ng mga gustong magpakamatay. Galit na galit si Junggil nang marinig ito. Agad niyang hinanap ang Jade Emperor at tinanong tungkol sa relasyon nila ni Koryon noon. Tumanggi ang emperador pero di ito tinanggap ni Junggil. Sinabi niyang siya mismo ang maghahanap ng sagot. Sinunod ng mga gwardiya ang utos ng emperador at pinigilan si Junggil. Pero walang nakapigil sa kanya sa jumadoong. Nang ma-reject, nag-isip ang lalaking artist ng paraan para sirain si Yuri. Gusto niyang mawala lahat ng meron si Yuri. Sinabihan niya si Park Sung na paalisin si Yuri sa showbiz. Sabi ni Soo Hyuk, may sinuhol na siyang reporter para ilantad si Yuri. Sinabi rin niya kay Sung-in na gumawa ng chismis na nambubuli si Yuri. Nagpunta ang team ni Koryon sa hotel at nakuha ang CCTV na nagpapakitang nagkataon lang ang pagkikita ni Yuri at ng ehekutibo. Nais nilang ibalik ang kanyang reputasyon. Pero may lumabas na balitang nag-aakusa sa kanya ng pag-agaw ng asawa at pang-aapi sa mga kagrupo. Ipinakita ng kanyang telepono na umabot sa mapanganib na antas ang negatibong emosyon ni Yuri. Gusto niyang pumunta sa kumpanya para humingi ng paliwanag. Ngunit pagkalabas niya, agad siyang napaligiran ng mga reporter. Mabilis siyang inilayo ni Joon Wong. Puno na ang isip niya ng maling chismis at mapanirang salita ng mga anti-fans. Ito ang mga negatibong bagay na nagtulak kay Yuri na mag-isip magpakamatay. Binuksan niya ang pinto ng kotse at tumakbo palabas. Naghiwa-hiwalay ang team ni Koryon para hanapin siya. Sa isang kanto, nakita ni Koryon na tumakbo siya sa kalsada. Pumitik si Koryon at bigla tumigil ang lahat. Habang lalapit na siya kay Yuri para iligtas, biglang lumitaw si Junggil. Ipinakita niya ang kontratang pinirmahan niya nang pumayag siyang maging Grim Reaper.
Sinabi ni Junggil na mula ngayon, di na siya makikialam sa mga desisyon ni Yuri. Susuportahan na lang niya ito mula sa tabi. Pagkasabi nun, pumitik siya at muling umandar ang oras. Nabangga si Yuri at nahulog sa harap ni Kurion, tulad ng nangyari daan-daang taon na ang nakalipas. Nakatanghod lang si Kurion, walang magawa. Labis na nasasaktan si Kurion. Gusto niyang parusahan sa sariling paraan ang mga nanakit kay Yuri. Hinanap niya si Park Sung-in at binugbog. Nang lumuhod si Sung-in at nagmakaawa, sinabing sumusunod lang siya sa utos. Noon, nag-inuman si Soo-hyuk at reporter para magdiwang. Biglang lumitaw si Kurion at binugbog silang dalawa hanggang mawalan ng malay. Kailangan ni Kurion ipaunawa sa kanila ang halaga ng pananakit kay Yuri. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay ng isang anti-fan. Ginamit ni Kurion ang kanyang kapangyarihan para ipakita ang mga mapanirang komento sa katawan niya. Sa puntong ito, nawalan na siya ng kontrol. Basta't may nasaktan kay Yuri, bubugbugin at pahihirapan niya. Kahit ang nag-live streaming ay hindi nakaligtas. Biglang lumitaw si Kurion, binugbog siya, tapos nawala. Ang mga ginawa ni Kurion ay lumabag sa mga tuntunin ng Jumadoong. Naiulat sa kabilang buhay na may Grim Reaper na naghasik ng gulo sa mundo ng tao. Dumating si Hadaisu, inspektor ng impyerno, para arestuhin at parusahan si Kurion. Narinig ito ni Joon Wong at labis siyang nag-alala para sa kanya. Bigla niyang naalala ang usapan nila ni Jeong-gil. Naalala ni Joon Wong na sabi ni Ryung-gyu, kapag pumasok ka sa bangungot ng iba, makikita mo ang mga nalimutang alaala nila. Kaya hinanap ni Joon Wong si Jeong-gil at humingi ng tulong para kay Kurion. Nang marinig ang sinabi ni Joon Wong, agad niyang naunawaan na ang sagot ay nakatago sa sarili niyang bangungot. Mabilis na pumasok si Jeong-gil sa kanyang bangungot. Sa panaginip, nakita niya ang lahat ng nangyari noon. Nasaksihan ni Jeong-gil ang pinagdaanan ni Kurion at nakaramdam ng matinding sakit. Mabilis na lumipas ang kasal at ang sugat sa panaginip ay humila sa kanya pabalik sa nakaraan. Nang mabawi ang alaala, napagtanto niyang tinapos ni Kurion ang buhay dahil sa kanya. Pinagsisihan ito ni Jeong-gil at umiyak siya. Lumabas na siya pala ang laging nasasaktan sa babaeng pinakamamahal niya. Samantala, sinubukan ni Joon Wong na pigilan si Kurion, ngunit wala na siyang pakialam. Kahit ihulog sa kumukulong langis, gusto pa rin ni Kurion na ipaghiganti si Yuri. Ginamit ni Joon Wong ang dating sinabi niya para ipaalala ang tungkulin ng team na magligtas ng buhay. Kung hindi siya mismo okay, paano niya matutulungan ang iba? Mukhang napawi ang kanyang takot sa mga salitang iyon. Sabi ni Ryung-gyu, unti-unti nang gumagaling si Yuri. May pag-asa pa siyang mabuhay. Bigla na lang sumulpot si Hadaisu. Gusto niyang ibalik si Kurion sa impyerno, parusahan siya roon at hindi na makabalik sa mundo ng tao. Pero bigla ring lumitaw si Jeong-gil na nakabawi na ng kanyang mga alaala. Hindi niya papayagang may manakit kay Kurion. Nakipaglaban si Jeong-gil ng mag-isa kay Hadaisu at mga tauhan, ngunit hindi niya sila kayang talunin. Gayunpaman, hindi ordinaryong tao si Hadaisu. Binalaan niya si Jeong-gil na huwag pigilan ang pag-aresto kay Kurion. Masakit na binugbog si Jeong-gil pero nakatayo pa rin siya sa harap niya. Kahit bugbog sarado, mahigpit pa ring hawak niya ang binti ni Hadaisu, hindi bumitaw. Samantala, nagising si Yuri sa ospital at gusto pa ring magpakamatay. Nagpakita si Kurion at sinabing siya ay isang Grim Reaper. Nakiusat si Yuri na kunin siya mula sa mundong ito. Nakita ang hirap niya, sinabi ni Kurion na wala nang mananakit kay Yuri. Aalisin niya ang lahat ng hadlang at ibabalik ang kalinisan ni Yuri. Sinabi ni Kurion kay Joon Wong na alagaan si Yuri, magiging asawa niya ito. Sinabi ni Kurion kay Ryung-gyu na dalhin sa Jumaedyong ang mga nagkalat ng chismis. Sa underworld, pinag-imbestigahan ni Hadaisu si Jeong-gil, tinatanong bakit niya gustong pakawalan si Kurion. Sabi niya wala namang dahilan talaga. Sa sandaling iyon, dumating ang Jade Emperor at iba pang mga pinuno ng koponan para makita si Hadaisu. Sinabi ng lahat ng pinuno na talagang galit si Jeong-gil sa risk management team at hindi sila naniniwala na ililigtas niya si Kurion. Sinabi ng Jade Emperor na dahil natapos na ni Kurion ang buhay niya noon, naputol ang kanyang hibla ng kapalaran. Kahit muling magkatawang tao siya, hindi na maibabalik ang dating kapalaran. Ang pagkamatay ni Kurion ay nagdulot ng matinding sakit kay Jeong-gil kaya ayaw na niyang mabuhay. Ang sakit na yon ay nakaukit ng malalim sa kanyang kaluluwa. Kahit na nag-reincarnate na siya, hindi pa rin niya ito makalimutan. Samantala, tinulungan ni Kurion na linisin ang pangalan ni Yuri. Hinayaan niya ang mga tagahanga ni Yuri na magtipon ng ebidensya laban kay Soo-hyuk. Hindi lang siya parurusahan sa mundo ng tao, kundi ipapadala rin sa impyerno. Ang mga nag-imbento ng chismis ay binugbog at ikinulong sa Jumaedyong. Matapos burahin ang mga post at humingi ng paumanhin kay Yuri, pinalaya sila. Bumalik na rin si Yuri sa normal na takbo ng buhay. Pinuntahan ni Kurion ang Jade Emperor para aminin ang kanyang pagkakamali.
Tinanggap niya ang anumang parusa kahit pa bumalik siya sa impyerno. Pero sabi ng Jade Emperor, di na siya parurusahan dahil si Jonggil na ang naparusa. Nang marinig ni Kuryeon ang balita, bumaba siya sa kabilang buhay. Balak ng Jade Emperor na gumawa ng eksepsyon para makabalik agad si John Wong. Sinabi ni Kuryeon kay John Wong na malapit na siyang makasama ang pamilya. Matapos magtrabaho ng 6 na buwan, medyo nalungkot si John Wong na maghiwalay. Sinabi ni Kuryeon na nagsikap siya ng husto sa panahong iyon. Pagkatapos, dinala niya ito pabalik sa mundo ng tao. Sa ospital, unti-unting nagising si John Wong. Tuwang-tuwa ang kanyang ina at kapatid, nagyakap nang makita siyang gising. Nang bumalik si John Wong sa mundo ng tao, naging maayos ang lahat dahil sa tulong ni Jumaedeong. Ngunit mukhang dinala ni John Wong ang mga gawin niya sa risk management team pabalik sa mundo ng tao. Isang araw matapos magtrabaho, naramdaman niyang may kasamahang hindi matatag ang emosyon, kaya bumalik siya sa opisina. Nakita niyang may gagawing hindi maganda ang kasamahan, kaya dali-dali siyang lumapit para pigilan ito. Sa sandaling yon, dumating din sina Kuryeon at Ryunggu. Nakatayo sila sa malapit, pinapanood siyang magpayo sa kanyang kasamahan. Sa ilang taos-pusong salita lamang, nagawa niyang iligtas ang isang buhay. Sa oras ding iyon, lumitaw si Jonggil. Sabi niya, nakabalik na si John Wong sa mundo ng tao, pero nakikialam pa rin sa gawain ni Jonggil. Tahimik na tumingin si Kuryeon sa kanya. Bagamat hindi na maibabalik ang dati nilang relasyon, ang magkita at magtrabahong magkasama ay marahil ang pinakamabuting wakas. Nang mga sandaling iyon, lumingon si John Wong at tinanong kung sino silang tatlo. Sumagot si Kuryeon na siya ay isang Grim Reaper.